ang kalimugang anak, bahagi ko ng pagkilala ng kagandaang loob ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Pero hayaan ko natin na ngayong araw na ito ang pagdilay natin ay tumulong sa panganay na anak. Bahagi yun na pagdilay natin para po sa araw na ito. Ano yung nais na bigyan ng puntos? Una ay lahat ng sa atin ay sa iyo. Yung mga tumutugon sa panawagan ng Diyos, sabi niya ay kuminsan ay hingin doon sa bunsong anak sapagkat nagpapari yung ama. Pero sabi niya po ay kasi inatin na yung kay ama natin. Ibig sabihin, yung panahali ay sa panganay na anak na. Bahagi o kaya ibig sabihin, yung sinasabi niyo hindi man lang binigyan ng misiro hindi mo lang binigyan ng bisirong kambing. Ay sabi nga pag hindi niya nakilala yung biyaya na nasa kanya, pagkakataon, kuminsan ay hindi natin nakikita yung biyaya at karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Pagkakataon. Kasi bahagi yun na makita natin yung pinagkamangkuyan ay ipinahayag yun dahil sa para magkaroon ng kasiyahan sapagkat yun ang pagkikay natin sa kalawang pusos. Pagkakasalamat ng Ama. Pero kung minsan hindi natin nakikita yung kahalagahan ng pagiging mga anak ng Diyos. Naiingit tayo doon sa mga suwaibig na mga anak. Kung tayo ay tunay na tumutugon sa biyaya na pinagkaloob ng Diyos, dapat makita din natin yung karangalan ng mga matutuwid na mga anak ng Diyos. At isa nito yung ulit. Sabi nga, pwede rin tayo magpaparte. Bahagi yun na ibig sabihin na makita natin. Ano nyo kaya isa ko sa mga programa ko, kaya ako tayo ay nagsisimula pa lang ng pagbingko na binibigisilan ko yung tao kasi na on the process, maintindihan natin yung isang biyaya ng alin at karangalan ng pagiging binyagan, ng pagiging anak ng Diyos. Pagkatapos na kung saan paminsan hindi natin ginagamit. Sabi nga, kahit na sabihin natin na magkaroon ng kaligayahan o karangyaan sa dakilang biyaya ng pagiging mga anak ng Diyos. Na kung tusin ay napakayaman. Ay kung minsan yun ang pinilihan natin, nag-ingit tayo doon sa mga alibugang anak na pinapatama. At isa rin ang kasalanan yun
hindi natin nagagamit yung kahalagahan ng pagiging mga anak ng Diyos. At yun po naman yung dapat natin yung pagtutukan ng pansin. Napakahalaga ko yun. Kung 12, yung alimugang anak, hindi na yung pamantayan ng kanyang pagiging suwain. Hindi yan nakita natin. I think it also enjoy life. Kasama ng ama. Bahagi yun ang pagkilos. Nang hindi sana nagkakasala. Ito namang panganay na anak, hindi naman nagkasala. Pero alin, wala nang ginawa mo di alin. Mayugit. At hindi niya nakita na kaya ko rin mag-enjoy ng buhay na hindi nagkakasala. Kasi akala ng iba yung mga nag-i-enjoy nagkakasala. Para magawa ng mga hindi ka magkasala, huwag kang mag-enjoy. Mali mo yun. Kasi ano ang lulod na Jesus? Kaligayahan na katapusan. Pangalawa, bahagi yun na makita natin na sana ay makita ng patuloy na pagkilos natin na ikasiyan natin ang mga kapatid natin na nagbalik mula sa kanilang pagkakasala. Yun nawa yung makita natin kasi kalimitan mga tao nagkasala. Anong kalimitan nais natin sana maghirap yan, magdusa yan ay bahagi yun. Hindi natin nakita yung kahalaga na alin. Kahit lahat ay magkakapatid. Kahit lahat ay mga anak ng ating mga salamat. Hindi dapat tayo nag-iisip ng kasamaan at kahirapan ng ibang tao. Bahagi yun ang dapat iniisip natin ay alin. Yung ikabubuti nila, yung ikaayos nila, yung ikalalago nila. At kung sakaling sila ay nagkamali, yung kanilang pagpapapalibago. Kaya yun nawa yung napakahalaga nilemento din ng pagkilos. Yung sabi nga ay tulad ng ipinayo ng tinatawag natin golden rule na alin, huwag makapagdulot ng kapahamakan sa iba kahit sa isip, bahagi mo yun. Kaya kapag nagsisimula tayo mag-isip para sa samahan ng tao ito kasi masama ito, sanayin natin yung ating sarili na ano yun, na ikagalak natin ang isang taong magsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Ginawa yung nakita natin sa napakahalagang elemento ang pagkakilala ng kanyang pagkamali at pagbabalik sa Diyos.